Good day guys, and for today's video, Kimco Visor 110 nagkaroon ng problema sa kanyang pagtakbo. Sabi nila guys, ang problema ng kanyang motor ay parang takbong kabayo o parang putol-putol. Ito ay naranasan niya nung mga nakaraang buwan. So ang una daw ginawa ng shop na pinagawaan niya is pinalitan ng carburetor. So yan guys, kasi nga yung paradang palya. So, sabi nung ng mekaniko. Ang sunod naman ay pinalitan ng ignition coil. So yan guys, kasi daw ito ay may possible na problema ang kanyang ignition coil, kaya pang takbo niya parang kabayo. Yun, no? So ngayon guys, dumaan ang mga ilang araw, bumalik na naman ang sakit at hindi nawala. So nag-decide ang pangalawang siya pala, napalitan ng spark plug, bago na kanyang spark plug. Pero sandali lang nawala ang sakit at bumalik na naman. So ito yung naunang spark plug niya guys. Bumalik naman ang sakit niya na parang takbo, parang pigil. Basta hirap siyang guys, analyzing nyo, sabi ng owner, kasi nga marami na pinalitan. At ngayon guys, itong motor na ito ay kinonvert din ng battery operated, no? Na-discover ko lang ito, pero yung owner guys, walang alam na kinonvert na pala ito ng battery operated, kasi nga itong motor ito ay hinabilin na niya ng mga isang araw, isang gabi pala. Kasi nga is busy yung naunang pangalawang siya pala na ayusan niya ng kanyang motor. So ngayon, upon checking, kinonvert na ng battery operated. Ang last daw na bayaran ni owner ay nasa mga 1 to, kaya na-shock siya guys. So natin natin pandarin. Let's see. Wala. Napaandar natin siya, kaya lang biglang tumirik na naman ang kanyang motor at try natin ulit paandarin kung kaya ba. Sad to say, hirap siyang paandarin guys. Itong motor nito guys ay okay pa daw nung kanilang umaga. So habang tumatakbo kanyang motor, napipil niya na parang bumabalik na naman ang sakit na nararamdaman niya ng motor nito noong mga nakaraang linggo. So kadaunan, tumirik ng kanyang motor at ito nang nangyari guys, hirap na siyang paandarin. At sakto lang na nakaabot sa ating shop. Pero lang, pag patay ng kanyang makina ay tumirik na agad. So yan, kita nyo bago ang kanyang carburetor. Ang pinaka last na idea ko guys ay buksan ang stator na ito, kasi nga pinalitan daw lahat pero wala pa rin daw, yun pa rin ang sakit. So nagduda na ako guys, ito na pinaka last option ko, buksan ko yung stator para makita natin at magkalaman kung napalitan ba din ito ng stator o wala. Pero last option ko na to guys, no, kasi bago ang kanyang CDI, naka-battery operated na, ignition coil niya bago na rin, carburetor bago na rin, spark plug bago na rin. So siyempre ang last na option natin guys, or secondary option na natin, halimbawa is itong stator. Kung wala is try natin ang ibang paraan sa kanyang timing na naman, sa kanyang camshaft. Pero for the meantime, ito lang muna ang buksan natin kanyang panggilid, ang kanyang left side na cover. So pagpukin natin gamit ang rubber mallet. So ito na nga guys ang ating na-discover o aking na-discover. May nakita akong wire na balatan papunta sa kanyang sakit palabas. At ito nakita ko guys, no, itong cover ito ng magneto, natanggal siya. At ang pinaka worst case scenario guys, natatanggal ang kanyang mga metal sheet ng kanyang magnet at lumuluwa na sa kanyang magneto. Possible guys, itong dahilan para sang bumabara. Parang pinipigilan niya ang takbo, kasi nga yung plainset nito dumidikit yan sa ating stator. Ito natanggal. Natanggal na guys, So may idea na tayo guys kung ano problema ng kanyang motor, kung bakit nagkaroon ng ganyang senaryo, pawala-wala ang sakit. Ito pala ang kanyang magneto, natanggal ang kanyang mga cover ng ating magnet. Siyempre guys, meron tayong pangunahing lunas dyan para mapakinabangan pa natin ang ating magneto, no? Mamaya i-share ko sa inyo guys, kasi napakamahal pa naman ng magneto ng Kimco Visor, lalo na ito sa mga genuine na mga presyo. So yan guys, no, pero yung magneto niya is fixed pa naman siya. Kaya yung metal sheet niya, lumuluwag siya. At ang pinaka worst case scenario guys, nagkaroon ito ng grounded, no. Isa dito sa naging dahilan kung bakit ang takbo niya parang kadyot-kadyot, Yung tinuro ko sa kamay guys, natatamaan ang wire. Kung hindi ako nakamali, nasa yung pulser, ang natatamaan niya guys, yung blue-white. Kaya pala kapag umikot yung motor, kapag nitamaan yung magnetic wire, yung blue-yellow na wire natin pulser, ay naging condition siya. Habang tumatagal, kapag gumagalaw yung metal sheet na lumalabas, lumuluwa, natatamaan yung
wire natin at na grounded, kaya yun, lumalabas ang sakit niya. So yun guys, no? Okay na to. Ito na, nakita natin ang problema ng kanyang motor. At sa to say, siyempre, maraming napalitan si bossing, napalitan yung kanyang original carburetor, kanyang ignition coil, at ang kanyang CDI, yung hindi niya alam na kinonvert na pala ng unang mekaniko. At siyempre, nabili niya ito isang gabi. Kaya hindi siguro yung mekaniko hindi nagsabi na totoo sa owner na ito ng motor na may ibang problema talaga ang kanyang motor. Pero yung pag-release ng motor na ito guys sa kanyang customer, daw ng unang mekaniko, sabi niya goods na daw ang kanyang andar at pinatakbo. Baka nagkataon lang nung wire na natamaan ng plinset ay gumalaw at umatras. Kaya naging okay yung takbo. Ngayon, gumalaw naman yung plinset, lumuwa naman sa kanyang magneto, natatamaan ng ating wire pala, nating stator, yung blue yellow, saka yung katong lighting natin, yung lighting natatamaan. Siyempre, nagkaroon niya ng spark o grounded. Kaya lumalabas na naman yung sakit na parang pigil na naman at ang parang takbong kabayo. So ito na guys, ang solution guys. Kung nakita sana ito ng mga shop na pinagawa ni bossing, no? So hindi sana makagastos bossing ng malaki. Kasi nasa wire lang problema. At the same time, yung plinset na natanggal at gumalaw sa magneto ay pwede nating remedyohan. So yan guys, nabalot ko na ang tatlong wire na natamaan ng plinset ng ating magneto, no? So ito na, nabalot na natin, no? Ipapainal na natin para mabalik na natin sa kanyang kalalagyan. At syempre naman guys, hindi pwedeng hindi natin hanapan ng paraan ng ating mga natanggal na metal sheet ng ating magneto. Kasi malaking impact din yun sa produce ng kuryente ng ating stator coil. So kailangan ibalik natin yung mga plinset. So paano ba yun ibalik? Syempre guys, napakadali lang. May i-share ko sa inyo guys. For the meantime, salpak muna natin itong mga stator coil niya at ibalik natin sa kanyang tamang posisyon. Since nabalot na siya ng electrical tape, goods na yan guys, at hindi na yan magagrounded pa. So na natin natapusin mamaya. Next ating gagawin guys ay ayusin natin yung natanggal na plinset. So ito pala guys ang sinabi ko, walang iba. Ang ating pangunahing panglunas o first aid is epoxy. So ang gamit ko guys ay Dibcon metal epoxy. So yan, so i-mix na natin yung E at saka B. Tapos yung hardener at saka yung resin. So yung guys, i-mix natin ang dalawang yan. Paghaluin na natin para mas lalong titibay ang ating metal sheet sa pagdikit ng ating magneto. So mas maigi guys yung mga magneto na hindi na gumalaw. Mas maigi, no? Lagyan din natin ng epoxy para sureball tayo na hindi naman ito gagalaw. Kung sakaling bibigay ang adhesive ng ating metal sheet sa loob ng ating magneto. Mas maigi lahat na yan, lagyan natin ng epoxy. At siyempre guys, hindi pwedeng ikabit agad natin ang ating mga atong magneto na ito. So kailangan muna natin patuyuin yung epoxy na yan. At least mga 2 hours, no? Pinakamataas, no? Kung hindi na gumadali yung customer. Kasi para yung epoxy talaga is titigas. Kasi kapag pinilit natin ikabit yung stator natin, saka yung basa pa yung epoxy, may tendency na tatanggal ang ating metal sheet. A few minutes later. So ito nga guys, napatuyuan na natin ang ating epoxy. So yan, goods na siya. At tapos ito namang stator, ikabit na natin guys. So dito na natin malalaman kung ito lang talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyang sakit ang kanyang motor ni bossing na pabalik-balik. Kapag inayos ng naunang shop, naging okay. Pagka ilang araw, lumalabas na naman kanyang sakit na parang pigil ang takbo, parang putol-putol. Tapos pinalitan pa ng carburetor. Ang ending, yung carburetor na stock, I don't know kung saan napunta. So ngayon, next naman mga ilang linggo, gumalaw na naman yung metal sheet na naging dahilan ng grounded. Pinalitan naman ng ignition coil. Tapos, sekretong pinalitan ng CDI. So yun pala, bumalik pa rin. So ngayon guys, ito na. Nabalik na natin ng stator. Kaya panda rin ang tanggalin ka motor. Let's go! You know, one click guys. Mabilis umaksyon ang kanyang starter. Kumandar agad, no? Ito tulad kanina. Ang hirap anda rin. Sa dinami-dami ng pinalitan guys, itong unang shop at pangalawang shop,
So yun lang pala ang problema, nasa kanyang magnetic, kaya nagkaroon ng ganyan senaryo. Okay. Sana may natutunan kayo guys na huwag agad makapalit ng pisa at kailangan i-double check. Maraming salamat at siyempre see you sa akin next video. Right set, God bless. Ay.